Ah, muli ako'y bumabalik sa paksa ng mga nalabag ng ating isa sa mga Pilipinong senador ng Pilipinas na si Robin Hood Padilla. Yan ang pong paksa natin nung una. Itutuloy ko lamang po sa inyo, no? So, ito po ay babasahin ko yung batas kanina. Ito ay tungkol sa Republic Act 6713. Rules implementing the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pursuant to provision of Section 12, Republic Act 6713, otherwise known as Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, approved February 20, 1989, took effect March 25, 1989, formally to Section 17, the following rules are hereby adopted in order to carry out the provision of the said code. Okay. Ano po yung tutugma sa ating paksa tungkol kay Senador Padilla? Ito po ay matatagpuan sa alituntunin ikasampu, Rule 10. Ground for Administrative Disciplinary Action. Okay? Section 1. In addition to the ground of administrative disciplinary action prescribed under the existing law, the act and omission of any official or employee, whether or not he hold office or employment in casual, temporary, holdover, permanent, or regular capacity, declared unlawful or prohibited by the code, shall constitute the ground for administrative disciplinary action, ADCA, without prejudice to criminal and civil liabilities provided in such as. Ito po ang tutugma sa kanyang ginawa sa plaza do sa Liwasang Bonifacio. Rule 10, Section 1, dito siya babaksak. Paragraph G. Obtaining or using any statement filed under the code for any purpose contrary to moral or public policy or any commercial purpose other than by news or communication media for dissemination to the general public. Ano ibig ko sabihin nito? Dito siya nakagawa ng pagkakamali. Babaksak siya rito sa kanyang sinabi po na hindi niya iwanan, lahat gagawin niya, walang iwanan. Ano? Dito ho yun eh. He violated paragraph G. Pag sinabing or, iba-iba na po ang bunga ng violation. Obtaining. Kumbaga, para maintindihan niyo ako, white or red or green. O, ito, obtaining. Iba yon. Or using statement filed under the code. Yan ha. For any purpose contrary to moral or public policy. Or, iba na ito, commercial purpose other than by news or media for dissemination to general public. Yung ginawa po niya, kawalang-galang, pambabastos sa Senado, amantalang siya'y senador, ang kinampihan pa niya, yung binigyan ng warat ng Senado. Ang kanang magaling. Hindi po maganda ito sa paningin ng madla, general public. Bakit? Kasi ito po ay labag sa moral at pangmadlang alituntunin. Moral or public policy. Dito po siya bumabaksak. Ito po na violate niya. Ano pa yung isa pa? Paragraph. Paragraph I. Disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people. Yan po yung dalawa. Ang tanong, ano penalty dito? May penalty po ito. Rule 11. Ayan po. Any official or employee, regardless whether or not he hold office or employment in casual, in temporary, holdover, permanent, regular capacity, committing any violation of the code shall be punished with a fine not exceeding equivalent to 6 months' salary or suspension not exceeding 1 year or removal, depending on the gravity of the offense after due notice and hearing by appropriate body. Ngayon, ang tanong po ito, marami mag-iisip dyan kasi iba dyan, hindi
Hindi naman abogado, no? Hindi maintindihan. Hindi pwede yan. Justice, hindi pwede yan sinasabi mo kasi yan para lang sa mga empleyado. Si Padilla, hindi naman siya ordinaryo, nasa legislatura siya. Yun yung papansinin nyo, no? Ito raw, civil service, para lang sa mga opisyal ng gobyerno. Actually, civil service for those official and employee of the government elected or appointed. Di ba? Okay. Kung papansinin nyo, kaya sinabing hindi ito daw pwede dahil ito para lang sa mga nasa executive department. Si Padilla nasa legislative. Hindi rin pwede sa mga empleyado ng Korte Suprema dahil judicial. Hindi po totoo yun. Natatandaan nyo ba sino ang Chief Justice ng panahon ni Simeon Benigno II? Si Binoy? Nakalimutan ko na yung Chief Justice na ito nakaupo sa wheelchair. Sino kumastigo sa kanya? Yung tanong ko. Anong violation niya? Salin. Di ba? Hindi siya naglagay ng tama. Okay. Marami pang ibang mga bagay. Abusado daw, etc. Kaya magkaaway sila ng executive. Pero sino kumastigo? Ang kumastigo, sino? Di ba Congress? Ngayon, inimpeach siya. Okay. Ang Chief Justice, hindi naman legislative, di ba? Judicial. Ano ibig mong sabihin? Kung ang senador o Congress naman ang gumawa ng kalokohan, hindi lang korte, regular court ang may karapatan. May karapatan dyan ang Senado at ganoon din ang violation ng Republic Act which originated and being implemented by the Civil Service Commission. Pwede po siyang managot dito. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi porke sabihin mo senador siya, hindi na siya sakop nito. Papasok po siya rito. Ano pa? 2 violation yan. Babasahin ko naman sa inyo itong isa. Galing naman to sa Senate. Ha? Ginugol ko to. Ito sinasabi. Mismo sa Code of Ethics ng Senate po ito. Manner of imposing discipline. Section 16, Article 6 of the Constitution provide the manner in which the member of the Senate may be disciplined, suspended, or expelled. It provides as follows. Each house may determine the rule of each proceeding, punish its member for disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of each member, suspend or expel member. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. So dapat masuspindi ka, Mr. Padilla, with the concurrence of 2/3 vote of all each member of the Senate. Ano? Senate. Hindi Congress, Senate. 2/3 ang boboto kung tama yung ginawa mo. Ano pa? Mahalaga dito, ito, ginuhitan ko lang, no? But the interpretation of the phrase disorderly behavior, yung sinasabi ko sa kanina, yung bunga ng ginawa mo sa Liwasang Bonifacio, nagbunga ng 4 na kasalanan o violation of law, conflict of interest, disrespect, disloyalty, and disorderly behavior. Dito ka babaksak sa Senado, no? Babasahin ko sa ito. According to the Senate, term of office and privilege. Okay. But the interpretation of the phrase disorderly behavior is a prerogative of Congress and cannot, as a rule, be judicially reviewed. Hindi pwedeng makialam dito ang judicial. Ibig sabihin, the matter comes in the category of political question. Kasi political question to, Mr. Padilla. Okay? Ito pinag-usapan natin dito sa Code of Ethics nyo dito sa Senate. Pero ito hindi political to civil service. Itong Republic Act 6713. Batas ito. Okay. Kaya dalawa itong pwedeng panagutan mo. Itutuloy ko. Accordingly, the Supreme Court did not interfere when the legislature declared the physical assault by one member against the other. Nagbigay ng halimbawa dito. Kung halimbawa, nagsuntukan sila dyan. Or the delivery of derogatory speech which the member was unable to substantiate. Ito naman yung tungkol naman sa mga maanghang na debate, no? Derogatory speech. Nagmumurahan na, di ba? Nangyayari sa Taiwan, nagbubugbugan pa. Ito yun, ibig sabihin, pero hindi mapaliwanag. Constitute disorderly behavior. Yan. And justified the adoption of disciplinary measure. Okay.
Bate ka muna. Di ba nasa liwasan niya, wala naman, hindi naman ginawa ni Padilla sa Senado eh. Yan ay ginawa sa labas eh. O, paano yan, Justice? Tutuloy ko muna. Other disciplinary measures besides expulsion and suspension are deletion of unparliamentary remark from the record, fine, imprisonment, and censure, sometimes called soft impeachment. Pwede ka ma-impeach, ang tawag doon, soft impeachment, Mr. Padilla. So, Senador President, SP, ang tawag sa iyo ni Tiberos, SP Subiri from Mindanao also, if I'm not mistaken. Anumang bagay na alam mong tama, hindi mo ginawa, itibibilang na yung kasalanan. Huwag kang magpalaki ng sutil. Huwag kang pumayag na ang Senado ay bastusin ng sarili mong anak. Disiplinahin mo yan nang walang kinikilingan. Takpan mo yung mata, huwag mong isipin ang pakikisama utang na loob. Huwag. Naku, ang lalakas ng loob ang salita nitong mga taon to. Family friend. Paano yung pinanumpa nyo? Yung mga traidor at taksil kayo. Dapat hindi kayo ng Senado kung sasabihin nyo lang family friend, di ba? Katraidoran yan. Naku, Mr. Padilla, Ma'am Cynthia, kaibigan ko yung mister nyo. Ha? Hindi ko naman narinig ang mister nyo nagsalita ng ganyan. Ay, mister nyo nag-impeach sa Estrada, pinalo. Yun ang kilala kong bilyar. Kayo ibang klase. Dapat yung sasabihin nyo lang yan, sana hindi na sa public, di ba? Kumpare ko yan. Pwede na ko yun. Hindi! Sa interview pa sinasabi, family friend. Oh my God! Ano ba meron tayong Senado ngayon sa bansang ito? Wala na. Quality. Nakakalungkot. Pero may panahon pa. Alam kong marami dyan mga Pilipinong matalino, tahimik. So kilala nyo na naman. No? Kayo nang... Kaya nga sabi ni Rizal hindi ako naduduwag sa ibang bagay, naduduwag ako dahil sa kamangmangan ng mga taong bumuboto. Kaya, yun po iwanan ko sa inyo. Sa Senado, itong paksa ko lang naman ay tungkol dito sa naku, Mr. Padilla, no? Sana nag-aaral din kayo sa Development Academy of the Philippines, di ba? Dapat. Inaalam nyo hindi basta na binoto eh. Dapat may requirement na ganyan eh. Hindi ko alam kung nag-aral ka doon na seminar ka. Hindi dapat ganyan, Mr. Padilla. Ang dami na munang foul. Pati iba naman yung susunod lang natin iba sa China. Marami pong salamat. At nawa, ay meron kayong nakuha sa akin. Salamat po ng marami.